Yo, mga listeners, bago natin i-start yung episode na 'to, and I'm sure na you're all pretty intrigued kung ano meron sa episode na 'to. Gusto ko lang muna sabi na, hey, this is my first episode na meron akong isa pang person in the podcast. And gusto ko kasi i-try gumawa ng podcast episode na may dalawang mics. And sadly, I made the common mistake na masyado kaming malapit na Jocelyn. Kaya yung microphone ko napi-pick up yung mga voice, yung mga sinasabi niya. At saka yung microphone niya napi-pick up yung mga sinasabi ko. So, I had no choice but to manually edit a 1 hour and 30 minute long episode. As in, mano-mano, himay-himay. And I think I did a pretty good job naman. I just wanna give my listeners the best listening experience na kaya kong ibigay sa abot kayang halaga, um, without breaking the bank. And I think na I did great naman. If pero merong mga parts na nagkakaroon ng echo, may mga parts na may pagkapangit para sa akin. Pero I think I did pretty good naman sa pag-e-edit. And sadly, may isang part ng episode na 'to na namatay yung camera, and then nung namatay siya, it had no choice but to like, yeah, hindi na-record yung may isang part dito na hindi na-record. And for that part, I'll just flash the title card for the episode. And I do apologize for the na hindi consistent yung episode. Pero if I know naman na my listeners would still listen if they're really intrigued sa story. So, ayun, I just trust na you guys will listen to the episode fully. And ayun, that's all for now. And I hope you have fun listening. Bye! Hi! Welcome sa Kung Ano Man To para sa episode na to. Kasama natin si Jocelyn, which is yung pinsan ko. Anong oras na? Time check, it's already 1:01. Ayan, 1 na. Lapit mo na konti yung mic mo para hindi 1 na ng gabi, tapos may art show pa ako pupuntahan bukas. And nag-sneak out pa ako para lang i-record 'to. So, nanay ko nakikinig ka, hi! Kamusta na pala si tita? Ay, kamusta na yung gallery niyo ba? Ayun, bukas, Goods naman yung kanina nakita ko nag-send kasi si tita ng, si Ellen Adarna nasa gallery. Oo, kasi yun parang siya, clubhouse type shit. Kaya may mga celebs na pupunta. Sana talaga makabenta para hindi na ako Kung may may time kayo, visit niyo yung gallery nila. by Sobrang the ganda. time na mapopost Sobrang ganda ng mga painting nila. Saan ba yun? Ay, sabagay, sa Alabang eh. Pero hindi ko alam yung exact place. Basta ayan. And tawag dito? Ano yung sasabihin ko? By the time na ma-post ko tong video na to, hindi ko alam kung bukas pa yung gallery. Siguro sarado na. Pero kung trip nyo, search nyo na lang sa Facebook, yung Splash 2 Art or whatever the fuck it's called. Basta ayun. So, para sa episode na to, we're gonna be talking about, tawag dito? Yung mga times na, kasi may debate whether waiting for the right person is worth it ba or hindi. And in-invite ko si Justin para sa episode na to. Kasi yung meron siyang experience na feeling ko makakapag-resonate sa mga people in the similar situation, kagaya nun. So what do I mean by that ba? What I mean is yung mga relationships na worth it, yung alam mo yung biglan you're in this relationship, goods naman, pero iniisip mo na, may mangyayari pa ba dito? Like, hanggang dito na lang ba to? Like, will it lead to something great ba or hindi? Yung for the times na nagko-contemplate ka if you should still stay in this relationship or not. Or if you should still wait. Sorry, malakas yung boses. Or if you should still, wait for this person kahit na wala naman kayo or kahit ano man yan. Is it worth it to wait for this person ba? So, ayan, segue tayo sa'yo. Parang interview po ta. Kumibo ka nun. Parang to, conversation. Isipin mo, sila yung like, mga tropa mo yan. So, ayan. So, how did it start ba? Like, yung relationship mo with Pat? Nagkakilala kasi kami sa Quezon. So, pinakilala lang siya ng friend ko. Kasi 'di ba? Ay, hindi pala friend, pinsan ko rin. Yung pinsan kong babae.
Actually, way back 2019 pa yun. So, sobrang tagal na. Tas parang nag-chat lang siya tas dun nakalala ko siya. And then parang chat siya sa'kin pero hindi ko siya pinapansin. Tawa What? nun, eh. Shit. Sobrang Grabe, 6 akala years mo ago ha, yung kwento. and Okay. then, Oo. after 1 year nun, kasi di ko nga siya pinapansin, eh, pero nakapag-usap kami. Hmm. Tapos hanggang sa parang 1 year din ata. Biglang nakita ko kasi siya ulit. Bumalik kasi akong Quezon nun. Bakasyon lang kasi ako nun, eh. Bakasyonista. And nagkita kami dun. Nakita ko ulit siya. Tas parang pupunta kaming dagat. Pumunta kaming dagat nun tapos kasama ko pinsan ko, yung mga tita ko. Naka-tricycle kami. May dala kaming tubig. Tas umistop kami sa isang tubigan. Yeah. And then, Naalala ko na 'tong kwento. Ay, lumulubog na, naalala ko na. Sige, tuloy mo na, tuloy naano mo mo na. na? Naalala ko na. Nakapunta kami sa isang tubigan tapos siyempre bumili kaming tubig. Yung naka-galon talagang blue. Tapos, yung pinsan ko yung nandun nakikipag-usap. Tinawag niya ako, "Jocelyn," ganyan, gano'n. Hmm. Sabi niya. Tas may tinuro siya. Tinuro niya yung kausap niya na nandun sa window door. Tapos sabi niya sa'min. Tas nagtaka pala ako. Sabi ko, "Ano 'yan?" Sa isip-isip ko, "Ano 'yan? Sino 'yan?" Sino yan? Tapos tinanong ko siya. Sabi ko, "Sino 'yan?" Sabi niya, "Si Pat." Sabi ko, "Ah, siya ba yun?" Sabi kong gano'n. Nagulat ako. Wait. So before this, hindi pa kayo nagkikita in person? Nagkita na kami pero hindi ko siya naalala na kasi parang ang tagal na nun tas hindi ko nga siya parang bet-bet. Tapos bigla nung nakita ko siya, sabi ko, "Wow." Wow. Oh. Okay, para sa mga listeners natin, i-describe mo nga si Pat para ma-visualize nila. Parang ano kasi siya nun, basta moreno siya gano'n tas may dimple. Tas di ko siya nahalata kasi nun. Ay, may Kasi asset. siguro mga bata-bata pa din. Aha. And nung nakita ko na siya, sabi ko, "Ay wow, nag-mature." Nag-mature. Pero moreno siya tapos may dimple tas basta yung hair maayos. Nung nakita ko siya sabi ko, May itsura siya, guys. Malinis siya tignan actually. oo, totoo Ayan, yun. sige, go. Tapos ayun, di na siya nawala, sabi kong gano'n. Paano hindi na nawala? Di na siya nawala sa isip ko. Di na siya nawala sa isip ko. Tapos nag-iisip-isip na ako tas one time naglalakad kami. Kasi lagi kaming nagsisimba. Nakilala ko siya nung 2019 pa lang. Sakristan na siya, guys. Sakristan na siya, 'di ba? Sakristan na siya tapos kaya ko siya nakilala dahil yung pinsan ko sakristan din. Tas parang ayun, mahilig na kami magsimba. Like tuwing kunyari Holy Week, buong week na yun nagsisimba kami, nagpoprosesyon kami. So basta laging tuwing Linggo or may yung simbahan, nandun kami. Tas yun, parang fast forward kunyari ngayon yung nakita ko siya ulit, parang bukas sabi ko sa pinsan ko or bukas or sa isang araw nun, sabi ko, "Hulaan mo sino crush ko." Nyay. Wait, Akala ko ilang araw yun bago ka nag-develop ng feelings para sa kanya? kung naging crush? Yeah. Siguro nakita ko siya ulit, parang dun siya nag-start tas hindi na siya nawala sa isip ko. Tapos yun sabi ko, "Hulaan mo sinong" parang medyo crush lang, medyo pa lang. Like may Na ano pa interest lang, lang. Oo. Sabi ko, "Hulaan mo sinong crush ko." Sabi kong ganyan. Sabi niya, "Sino?" Sabi niya, hindi niya daw mahulaan. Sabi ko, "Basta pag nagbigay kasi ako ng clue, Malalaman mo na kasi ilan lang yung tao nandun eh. oo." Oo. Tas hindi niya talaga mahulaan. Tas sabi ko, "Sige na nga, sa Karistan." Grabe, parang madaming options. Binigay pa siya ang pangalan. Sabi ko, "Hindi, ano yan?" Tas biglang sabi niya, "Kalala ko na. Nasa tubigan." Sabi niya. Si Boy Tubigan. May ano kasi sila, parang yung tito niya, pinsan niya may-ari ng tubigan dun. And then ayun, nag-fast forward, yun nalaman niya na tapos ako yung nag-first move, guys, ulit. Ako nag-first move naman. Nag-chat ako sa kanya. Pero before Kasi siya naalala ko yung lagi nag-first move. Ngayon ikaw oo. naman, nung nakita mo na in person. Tas Okay, sige. sabi ko sa kanya, nag-chat kasi ako. Nag-backread ako. May chat kasi kami, 'di ba? Nag-backread ako. Yun pala, siya pala yung ngayon ko lang nalaman na siya pala yung nakakalaro ko sa COD. Kasi nung pandemic, ano guys,
naglalaro kasi ako ng code, tas yung mga tropa ko kunyari yung tropa ko, tas biglang may sumasali, may nagcha-chat sa code ko, hindi ko alam yung name, Campanita yung name, tas sabi niya sa'kin, sali ako," ganyan-ganyan. Tas di ko siya kilala, as in, like habang naglalaro tinatanong ko, "Sino ka ba?" Gano'n, "Sino ka ba?" Tinatanong din ako ng friend ko, sabi ko, "Sino yung sinali mo?" Sabi ko, "Hindi ko rin kilala, eh, di ko rin alam kung sino." Tas dun ko na-realize na siya pala yung kalaro ko, guys. Tapos dun na alam mo paano ako nag-chat sa kanya? Sige paano galawan ni Jocelyn? "Uy, ikaw pala yung kanina, ikaw pala yung nakakalaro ko sa Odo." Ikaw pala si Campanita. Gano'n yung sabi ko, ganyan yung sabi ko. Tas sabi niya, parang tipid niya na mag-reply kasi siguro tumanda na, nag-ano na, halos 1 year na rin. So, may last Matagal na kasi kayo hindi nag-uusap, hindi lang naman 1 year, pero nakakausap ko naman siya kunyari February, gano'n. Nakakausap ko siya pero walang ano, Ano naman ang usapan niyo most of the time? parang hindi ko alam kung code yun, nakalimutan ko na, eh, basta February may chat, aya-aya oo, maglaro. na hindi ko alam siya pa yung nakakalaro ko, kasi hindi ko napapansin. Kasi basta Tapos invite na lang, kung sino active, eh. tapos ayun nung 1 year yung mag-usap kami hanggang sa nagtuloy-tuloy yung tanong ko na yun, parang nagtuloy-tuloy na yun. Ayun, di na kami tumigil sa pag-uusap din. Tapos fast forward Fast forward nun, tayo. umamin ako yung unang umamin. Before ka umamin, consistently kayo nag-uusap? Oo, consistent. Tas Okey. umamin ako. Sino yung Parang sino yung kadalasan nagfi-first shot during that time, before ka umamin? before ako umamin, sino nagcha-chat muna? Oo, most of the time. Ano, minsan siguro ako. Ikaw pa rin? Oo, siguro ako. Oo, hindi ko lang siguro pero ako ang alam ko ako, eh. Pero minsan siya, Okey. gano'n. So, umamin ka? Tapos umamin na ako. Basta medyo matagal na yun after nung about sa code, yung nag-chat na ako. Umamin ako grade 10 ako nun, eh. 'Di ba halos Grabe! Teka, grade 10 ka, ilang taon si Pat nun? hindi ko na maalala, eh. Basta ang tanda Ilang ni years sis ba yung age gap niyo? 19, 20, 21. 2 years age gap namin, eh. Okey. So mag-ano siya nun siguro College grade na? 12 magfi-first year siya. Magfi-first year? Tapos ano, pagkatapos ko umamin, parang kinabukasan nun, nag-usapan rin kami after ko nung amin na yun. Kinabukasan nun, sinabihan niya ako na, "Wag kang aasa." Wait, so nung umamin ka, ano rin naging reaction niya? Wala, akala niya hindi nagjo-joke ako. Nagbibiro lang, like Akala niya ginagago mo lang nagjo-joke ako, siya? akala niya kinukupal ko siya gano'n. Pero totoo yun. Tas sabi ko, "Totoo yun." Sabi ko kinabukasan, "Totoo yun." Sabi niya, "Wag kang aasa." Ganyan, ganyan. Tas tinanong ko siya bakit. Kasi ano, study first nga. Study Gusto niya first. magka-jowa siya 'pag pag-graduate na siya ng college, like may work na siya, gano'n, stable na rin siya. Understandable. Para that way sustainable na yung relationship kung Tas di siya papasukan ready naman. mag-commit, Ayun, di naalala ko siya 'to. ready mag-commit. Naalala Ayan, ko 'to. sa commitment na 'yan. Ulit yung And commitment after na yun. nun, sabi ko, "Okey lang, di man ako demanding or what, di naman kita pinipilit kung magustuhan Low mo ako or maintenance naman hindi." siya, yeah. Sabi kong gano'n. Tas hanggang sa nag-usap pa din kami, pero alam niyang gusto ko na siya talaga. Tas hanggang sa nagtuloy-tuloy. Eh, di Pero parang naging siyempre nafi-feel ko as a girl na habang tumatagal parang nagiging mutual ulit. Nagsho-show siya ng interest, ng romantic interest sa'yo. Pero like for that period, one-sided yung attraction and then yung usapan niyo Tsaka is minsan kasi friendly? nafi-feel ko yun na gano'n or minsan hindi kasi, minsan may araw na may times kasi na hindi niya ako kinausap ng isang araw. Tas saktong magbi-birthday ako nun, Ayan yung birthday. January. Yung Hindi, pa birthday, yan, iba pa yan. iba pa yan. Ibang In birthday, January, okey. ayan yung Oo nga birthday pala, ko. matagal nga pala kasi. Okey, go. Tapos ayun, hindi niya ako kinausap one day. Tas sakto nasa Baguio siya nun kasama mother niya, tas mga pinsan niya. And after nung one day na yun, nag-chat siya. Siya yung naunang nag-chat. Kasi pinabayaan ko na ng sabi ko, siyempre nalungkot ako nun. Dun na yung lumalalim yung ano ko, eh, Yung yung attraction mo para sa kanya, oo. tapos hindi na nga siya nag-chat tapos nag-chat na nga siya nun. Siya yung unang nag-chat, tas nagtuloy-tuloy ulit. Tapos hanggang pinapauwi niya ulit akong Quezon. I mean, hindi naman pinapauwi pero may balak talaga akong umuwi kasi tuwing Holy Week, umuuwi talaga ako sa amin sa probinsya ng mama ko.
And ayun, nagsabi siya sa'kin na, "Uwi ka dito," ganyan, "para malaman mo." May sasabihin daw siya sa'kin. In person, hindi in chat. Ayaw niya talaga. Di ko Okay. alam kung ano sasabihin niya, baka Wait, so during good this or time, bad. this is one time. During this time, si Pat nasa Quezon, ikaw nasa Manila ako nun. Manila. So, Kasi online kasi nun eh. Ah. Hanggang grade 11, di ba? Oo. Grade 10 pa rin ako nito. yeah. Tapos hanggang sa umuwi na ako, ganyan. Tapos bago pa nga ako umuwi nun, di ulit kami nag-usap guys ng isang araw ata, 2 araw. Oo. Tapos, nung nandun na ako, di pa rin kami magkausap. Tas Pero edi nung in-update mo siya na nasa Quezon ka na, blinangko ka lang? di ko alam kung may sinabi siya eh, or what. Pero ang alam ko, hindi ko alam, alam ko wala eh. Sige, let's leave it at that na lang muna for now. Tapos, parang nagtanong pa siya sa pinsan ko, yung babae. Eh, parehas kaming umuwi nun. Or ay, nandun pala siya, dun siya nag-aaral. Nagtanong ata siya, "Andiyan na ba si Jocelyn?" Sabi niya ganun. Sabi niya ganun sa pinsan ko. Sabi, oo daw. Tapos, ayun. Tas parang Sunday na. Ayan na, Sunday. Paano Friday kasi ako umuwi or Sunday? Tas, syempre, rekta simba. Ano ba? Eh, di nagsimba kami. Lagi kaming second mass. Nung nandun na ako sa simbahan, after na nung mass nito, nakita ko siya, ito ako sa simbahan, tas ito yung kumbento kasi ng simbahan, katabi lang mismo. I-describe mo nandito para ako. sa para sa mga tao na Ito kasi yung nakikinig lang sa simbahan, audio. guys. Ito, tapos after mass nun, syempre nasa labas na kami. Nasa labas kami ng pinsan ko, hinihintay namin yung tita namin. Yung tita namin, kapatid ng mama ko. Kasi, umakyat pa kasi sila dun sa may parang bell, sa taas, sa kampana. Kasi may, dun sa baba nun, may santo. Si San Jose yun. And, nakita ko kasi siya, nandun sa may kumbento, nandito. Tapos nandito kaming dalawa ng pinsan ko. Pre. Ganun. Iniisip ko lang, yung paano yung mga listeners na audio lang nakikinig. Yung mga hindi nanonood sa video. Yung mga nakikinig through audio. So, nito. Buti hindi tayo na ganun. Muntikan pa lang eh. Sige, Nung wala tuloy. dapat kaming camera. And, Hindi, pero may mga tao kasi na nagpi-play lang ng video, pero hindi talaga nanonood ng video, pinapakinggan lang through audio, mga nagbibiyahe, pero anyways. basta isipin nyo guys, Basta isipin nyo na lang. yung simbahan, katabi lang mismo ng kumbento. Tapos sa labas kami ng simbahan, siya sa may labas ng kumbento. So, ganun. Nakita ko na siya. Tapos nakapamewang pa siya. Tapos ang alam ko, nakita niya na ako. Tapos umuwi na kami. Tapos after kasi nun, maglalaba na kami. Kasi kapag nandun kami, matik, dapat lagi kaming May ginagawa sa kumilos. bahay, oo. Yeah. Eh, nandun lang yung tita ko, tito ko, yun, yung kasama namin, tsaka yung lola ko. So, kami laging babae yung yung Nag-aasikaso. kaming pinsan. Oo. So, kami naglalaba. Tapos nag-chat siya sa akin. Na, ano yun? Parang labas daw. Iyayan niya ko lumabas. Sabi ko, naku, hindi kami yata makakalabas kasi busy nga. Busy ka nga. Kasi ang dami nga laging ginagawa sa bahay nun. Uh-huh. And after nun, parang nag-chat na siya. Ayun, nag-chat na naman siya, di ba? Siya na ulit nag-first move. Doon na naman, nagtuloy-tuloy na naman. Hanggang sa, parang, nung, ang tagal kasi bago kami nakalabas eh. Kunyari, ngayong linggo, next Sunday, di kami makakalabas ulit. Tapos, next Sunday, doon kami nakalabas. Hindi napaka-strict ng household nyo. Oo, kasi sobrang strict nila. Kasi, syempre, ano lang facts lang about sa aming family, sa mother side. Share lang. Lahat sila lalaki, tapos kaming dalawang babae lang. Dalawa lang kaming babaeng magpinsan, as in dalawa lang. Tapos lahat lalaki na. So, sobrang strict nila, kaya, ayun. Lalo na, tsaka lola ko yung kasama ko sa Quezon, wala naman yung mama ko, wala yung kaya walang papayag. So, si lola magdedesisyon. So, si lola, strict talaga since dati pa. Pero mabait lola ko Strict lang talaga siya about sa labas-labas. Kasi, syempre, probinsya. Hindi siya, wala ka sa Manila, kumbaga. Sanay sila na, tsaka, galing akong Manila, di ba? Yeah, so, hindi Manila kami, di ako basta-basta pinapalabas, di ako basta-basta pinapayagan. So, hanggang siya yung nagpaalam. Sinundo niya ako nun. Wait, pinaalam ka ni Pat? As in, siya yung Siya ba yung nagpaalam nun? Siya nagpaalam?
Ay, ako ata nagsabi pero sinundo niya ako nun. Okay. Ayan, So, sinundo he niya showed up ako. at your place, tapos? Sinundo niya ako nun tapos, yun kumain kami nun. Tas dapat 6 pa lang or before 6 nasa bahay na ako. Ang oras ng labas namin nun 3 ata or 4 kasi mainit, sobrang init dun. And ayun, lumabas kami tas umamin naman siya na gusto niya nga ako. Ay. Umamin siya ng in person sa mutuals na yun. Tas Ano hanggang naging sa reaction tumagal-tagal ano naging nagkikita reaction kami. mo nung paano niya binitaw yung words? Ayun na ano, gusto niya nga rin ako. Umamin talaga siya Diretsuhan? habang naglalakad kami, wala pa kami sa kainan nun. Hindi pa kami kumakain, wala pa kami sa place na kakainan. Tapos yun, umamin na siya. Tapos sabi niya sa'kin, ay ako pala hindi ako makapaniwala. Oh, really? Ngayon naman baliktad. Ikaw naman yung feeling na na ginagago ka, nag-switch yung roles bigla. Pero may hint na ako. Kaya siguro Pero talaga siya at that time kasi may gets nung time kasi na sinabi niyang kailangan uuwi ako. Iniisip ko, good ba 'to or bad? Baka may or anong gusto niyang sabihin sa'kin, ba closure na Oo, gusto niya siyang siyempre i-stop kasi yung ano. may anticipation kasi parang, hala shit, bakit sobrang seryoso niya? Sobrang gulo niya talaga kausap. Sa totoo lang guys, sobrang tipid kausap. 'Pag nakita niyo yung chat namin nun, ang haba ng sinasabi ko, sa kanya isa lang. And ayun, so ganun siya. Simula nun sabi ko, gets ko naman na siyempre tumanda. Kasi college na rin siya nun eh. Kasi may time skip Yeah. First year ata siya nun, kung tama ako, first year siya. Oh, so nga pala, kasi you spent 1 year being a one-sided relationship with Pat. And then slowly, sobrang hirap nun ha. I was there during that time. Like, Lagi siya yung lagi ako nandun, man. Like, pinagdaanan ko yung ups and downs. sa kanila ako nag-event. Nag-pivot. Like, sa akin siya nag-open up that time. And I swear, awang-awa ako sa kanya. Pero, like, as in, awa sa kanya. Tas minsan sobrang inaangat ko na lang talaga na kunyari, pinapaganda ko na ng image. Nakikita ko sa kanya na pinipilit niya na lang na maging okay. Like, para hindi siya magmukhang para hindi ako mag-alala. Pero nakikita ko sa kanya na talagang pinipilit niyang maging okay. Pero sa loob-loob ako, ano na? Okay ka pa ba? Kasi Teka, kuya, tabi niya yata yung camera. hindi naman. Di ba? Teka lang. Pause lang. And we're back. So, So asan na nga ba ako? saan na ba? Dun sa time na yun, Umamin siya. tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na yun. Like nagkikita kami tas parang birthday ng tito ko, nandun siya. Dun siya nun. Nagpakita siya nun sa kanila. Nagpakitang gilas. Ay, tsaka mahihain siya nun. Tsaka kinakabahan. Kasi nga, siguro first, tapos siguro na-pressure siya kasi dalawa lang nga kami babae. Tas sobrang strict talaga. Kasi kung pupunta ka dun, nakikita mo puro lalaki yung kamag-anak. May sakto may mga video okay doon, nandun mga pinsan ko, so goods naman. Tas Well, ask ko lang. Nung inamin niya yung feelings niya, mutual na yung feelings niya para sa'yo, like, did he do the whole formal na, pwede ba kitang ligawan? Or was... hindi. Kasi hindi nga siya ready talaga mag-commit. Pero bale, inamin na lang talaga. Pero hindi niya in-express na may balak siyang mag-date. Mag-date? As in, like, Parang siguro, iko-court, oo. like, this is gonna be a romantic thing. Okay, mamaya natin babalikan yan. Ay, hindi naman babalikan kasi siguro masasabi kan later. Sa pag nagtuloy yung Sige, I'll let you cook. Okay. So, ayun na nga. Pumunta siya sa gathering. May yun. And May, siguro mga last week, uuwi na ako. Ano ba yun? 2022? Grabe, lalaki nung time. 2021 kasi kami start nag-usap Tapos 2021. 2022. Yun ata yung May. Yun yung pauwi na rin naman ako nun. So, after nun, nagpauwi na ako nun. Tas siya, parang matagal pa siya uwi ng Manila para, kasi grade 11, basta 2022, pwede nang diba, blended na yon. Yeah, So, blended pwede ka learning. nang So, pwede ka na pumasok. pumasok. Oo, ganun. Yeah. May school na pwede nang nasa face-to-face na. Kami, blended na kami. Online, tsaka face-to-face na rin. Tapos noon, parang August, birthday ng mama ko.
siya nasa Manila na nun, birthday ng mama ko, goods pa rin. Pero nung last week ng August, ayan na. Yan na, dito nagguho ang aking Dito na gumuho ang buhay. sa kanya na palagi nagkukwento. Dito na siya nag-breakdown. Ito na yung masasabi niyang one of the darkest parts of her life talaga. Sige, Sobra. let's unpack this shit. Sige. Nung parang nakapunta na siya sa bahay namin sa Manila. Nandun mama ko, nandun kapatid ko. Yung pangalawang kapatid. Fun fact, 4 kami, tas ayun, tatlong lalaki, tas ako bunso. So, nandun yung pangalawa kong kapatid. Tapos papasok siya ng trabaho. Tas nandun si Pat. Tas nag-hi naman siya yun. Nag-hi din siya sa mga. Pero this time kilala ni kuya na si Pat. Oo, na alam naman nila. Kilala nila pero alam nila na may romantic thing na nangyayari. Kasi nung January pa lang alam na ng nanay ko, inaasar-asar pa nga ako ng mga kapatid. Kwento mo naman, how did that happen? Yung paano nila nalaman? Oo. Si mama kasi yun. Kasi mag-birthday ako, sasabi niya. Parang tinatanong ko si mama. Tinanong kasi ako ni Pat, paano daw pumunta sa amin? Ganun. Galing, wala pa naman siya nun sa Manila. Nasa Quezon pa siya nun. Tinatanong ako, paano daw pumunta sa amin? Birthday ko yun. Tapos sabi ni mama, bakit sinong papapuntahin mo? Tapos nakangiti ako. Tapos yun, nalaman niya na. Sabi sa akin, saan nag-aaral yun? Sabi niya sa akin ganun. Because, hindi nagalit Tita Eden at hindi, first? nagulat na ako Kasi what? Ini-encourage mo ko? Oo. Ganun na ganun. Tsaka, dati, like, may mag-chat lang sa akin kahit na friend or what na lalaki. Grabe, wala na ako cellphone agad. Wala na. Hindi mo na mahanap yun. Hindi na makakagamit niya ng ilang linggo o ilang buwan. Ganun, kalala ang pagka-strict nila. Tas, ayun, nung August, first meet, okay siya. Second meet, eto na. Papunta kasi siyang MOA, may-meet niya yung mga pinsan niya. Kaya lang siya pumunta sa amin kasi may parcel ako, guys. Nabuko kasi siya, napa-deliver ko siya sa Quezon, imbis na dun sa, hindi ko siya napalitan. Visit na yan. So, sabi ko, sabay mo naman yung parcel ko, dyan ko na pa-deliver sa inyo. Sabi ko, tas tinanong ko saan sila, ganyan, tas dun ko sinabi sa driver. And sabi ko, sabay mo na lang pag umuwi ko Manila. Tas yun, nung second meet, pumunta siya sa amin. Para i-drop off yung parcel. Eksakto, andun yung mama ko. Grabe, ang tagal ng parcel na yun. Oo, ang tagal nun. Andun si mama, nandun yung, sige anak, kapatid kong pangatlo. Yung sobrang strict talaga. Sabi na sobrang strict talaga. Tapos, si Kuya Sai, yung panganay ko, na kapatid. So, 3 sila. Si Kuya Sai, naglalabas. Yung bahay kasi namin, ito yung parang garahe lang sa unahan. Pagpasok mo ng gate, garahe. Tapos after yung garahe, yung bahay na mismo, yung loob. Sila mama nandun lang sa malapit sa may palabas ng pinto ng paggarahe. Nakaupo sila. Nandun kasi yung couch namin. Tapos si Pat dumating na. Pinapapasok kasi siya. Ayan na. Pinapapasok kasi siya. Sa ulo ko pa to, guys. Pinapapasok siya, tapos nai-gets ko. Kinakabahan siya, nararamdaman ko. Ako rin kasi kinakabahan nun. Kasi mahiya, tsaka parang hindi kasi sa kanila uso yung diba sa ating Filipino, Ayan, Filipino culture lecture with Jocelyn Antama. Go. Uso sa atin yung bless. Kahit ako, uso, parang nadadalo na talaga siya. Kasi galing sa Catholic school. Yes. Lahat ng mga, na-adapt ko rin naman talaga. So, thank you. Kahit naman hindi ka part ng Catholic, like, napaka-big part kasi ng culture natin na. Hindi, pero parang sa amin kasi talaga sinanay rin talaga kami. Tapos nasanay rin ako dahil sa fam, ganun. Na magsimba, tapos mag-bless or what. Yeah. Yun. Siya, napapasok. Nag-hi naman siya. Pagpasok niya, nag-hi siya. Hi po, good afternoon, ganun. Nag-hi siya. Beach. Tapos, nandun yung mama ko. Bigla nanginig yung boses yun. Sinabi niya, Yung mama ko? nandun yung mama ko. Tapos, nandun si mama.
Tas pinapapasok siya sa loob, sa bahay. Nasa garahe lang kasi siya. Kinakabahan siya, nandun na siya sa may gate. Nandun Ginagawa siya na sa dun? gate. As in, ito yung gate, nandito lang siya. Kinakabahan siya sa sabi sa kanya, "Pasok ka," ganyan, ganyan. Pinapapasok siya. Eh, kasi sakto alis na siya, hinahanap na siya nung pinsan. Uh-huh. And dahil nga yun, dapat i-deliver niya, i-drop off niya lang yung parcel ko. Kaso, parang gusto nila mama, mag-bless man lang. Kasi Diba? it's a non-negotiable na when it comes sa pagpapakilala. So, Kasi, ayun, yeah. fast forward, hindi siya pumapasok. Kinakabahan siya. Papasok na sana siya. Nararamdaman ko Wait, edi sobrang tagal niyang nandun sa labas. Nagkaroon na kayo siguro ng... 1 minute, 2 minutes, nandun siya. Nandun si kuya lumabas kasi naglalaba. Pero pasimple niya yung sinabi, pasok ka daw dun sa loob, hinahanap ka sa loob. Sabi niya ganyan. Na-imagine ko tuloy yung mukha ni Kuya Nap sa amin. Hindi, si Kuya Sai pa lang yun. Si Kuya Sai, Si Kuya Nap, umupo kasi siya dun, may double deck kasi dun sa may garahe. Yan. Umupo siya dun. Biglang lumabas si Kuya Nap, ayan na, kinakabahan na ako, yung kaba ko gano'n. Char. Tapos, ayun, sabi niya, uy, hinahanap ka dun sa loob, kanina ko pa iniintay dun. Sabi niya ganun. Na-imagine ko tuloy si Pato nangangatog na. Like, nabivisualize. Tapos, hindi siya pumasok, guys. Yun yung mali eh. Sabi niya na lang, siguro sa sobrang kaba, sabi niya, babay po, una na po kayo, hinahanap na talaga ako. Hindi siya nag-bless, guys. Doon naging bad yung impression sa kanya. Oh God, that's really bad. Oo. After nun, nararamdaman ko na pagsasabihan ako. Pinagsabihan ako, hindi man lang pumasok yung, sabi ni mama, Diyos, hindi man lang pumasok yung yung manliligaw mo, ganyan. Hindi ko masabi na hindi siya nanliligaw pa. Oo, kasi Pero alam na ng mga, yung iba niyang friends na, MU kami, pero hindi nga kasi siya pa ready mag-commit kasi parang 4th year niya pa, balak. At saka nandun lang naman siya to drop off the parcel, diba? Kaya, and yun, sabi niya sa akin ni mama, hindi man siya nag-bless man lang, ganyan. Di man lang bumate. Ayun pala, hindi naman pala nila narinig din kasi na bumate. Tapos ako, umiyak na ako noon. Tapos pinagsasabihan na lang pati si Kuya na, sabi sa akin ng mama, iwan mo na yan, ganyan. Huwag mo na kausapin yan. Yan. Kung nakausapin yan, hindi yan nakakabuti para sa'yo. Sasabi sa akin Kuya na, hindi nakakabuti para sa'yo, huwag mo na kausapin yan ah. Ganyan. Tapos, grabe, ang bigat nagsasabi sa'yo, nun. be. Ang bigat nun. Basta ang dami nila sinabi. Sobrang tagal na rin, kaya hindi ko masyadong maalala. Pero ayun, Good na hindi mo na gusto na nilang i-stop. Block mo na yan. Ayoko nang makikitang kinakausap mo pa yan. Tapos sabi pa ni mama, sa Kristan pa man din yan, hindi man lang siya. Ganyan. Yun na. Tapos after nun, sakto nun. Guys, nung nangyari nun, nung pinagdadaanan niya to, nung kinuwenta niya to sa akin, grabe yung bigat niya, men. Like, hindi... Umuwi kasi ko nun sa mamaya. After sige. kasi nun, napatigil ako. Tapos hindi na siya nawala sa isip yung mga sinabi nila. Hindi ko masabi kay Pat. Tapos parang kinabukasan nun, after na nangyari nun, or sa isang araw din nun, papunta akong Cavite. Like, may gathering kasi yung family namin eh. Tapos sinabi ko yun sa kanya, umiyak ako. Like, lagi ako umiyak nun kasi nababother ako. Ang bigat sa akin, sobra. Parang ayaw kasing stop pero sobrang bigat sa akin pag hindi ko sasabihin sa kanya. Tapos nagtanong ako sa kanya, tsaka yung isa kong pa-close na pinsan din, si Ralph. Yun. 3 kasi kaming magkaka-close. Siya yung lagi ko rin nakakasama. Kasi taga-Carmona nga siya. Tapos yun, taga-Caloocan. And nun, nagsabi ako sa kanya nun, anong gagawin ko, ganyan. Tapos parang kinagabihan nun, hindi ko na kinaya. Pag-usap na ako. Sinabi ko sa kanya lahat ng sinabi. Tapos sabi niya na, ano naging reaction ni Pat nun? Hindi ko, chat lang kasi yun eh. Kaya nga, like, ano sabi niya? Parang sabi niya nun na, baka nga tama si mo, ganyan, na kailangan itigil, ganun. Tas yun. Tas iniwan niya ako nun, ini-stop, tas nagkusa siyang hindi ka na kinausap? Like, without... hindi, kinausap niya ako nun eh. Sinabi niya na,
Baka tama nga sila na baka this is for the best nga. Tsaka ang pangit na daw yung impression sa kanya. Nung Hindi na maganda yung impression niya kaya na-discourage siya na i-pursue ka talaga. hindi Yeah. naging maganda na tas hanggang sa umabot sa point na hindi niya na ako talaga masyado kinakausap. Tas ako, sobrang haba pa rin ng chat ko. Nag-aano ako na ganito ganyan. Tatanong pa nga ako nun eh. Sabi ko, bakit gusto mo nang i-stop ganyan? Hindi mo, ayaw mo bang ituloy pa rin talaga? Like, sabi niya, bad na yung impression nila sa akin. Hindi na maganda, ganyan. Pangit na. Tapos, dahil lang sa bless na yun Oo. Dahil sa bless yun. Tsaka syempre naramdaman mo na like, hindi ba ako worth it ipaglaban? Syempre napagdaanan mo rin yun eh. Face to face na nga ng Lasal nun. Kailangan ko ng like, di niya talaga ako kinakausap. Tas ako, parang bawat araw nagchat pa rin ako. Like, parang kung nagbe-beg. Ganon. Ganon na. Pinagsabihan ko siya about that eh. Ayaw ko naman mali ko yun, okay? Sobrang tanga ko talaga. Si May. As in, sorry. Sobrang down bad tsaka wala eh. Pag mahal mo naging mahal ko rin talaga eh. I mean, Nagiget like during that time sasabi ko sa kanya na ba ako na parang siya na talaga. Oo, like nararamdaman mo talaga eh, like may kutob ka eh. Tsaka mahalaga para sa yung tao, tsaka mahirap para sa yung hindi gawin yun. Pero sinasabi ko sa kanya talaga na hindi talaga tama to. Like, hindi tama yung ginagawa mo. Dapat hindi ka nagmamakaawa for somebody's fucking attention kasi that's fucking stupid. Kasi like, there's so much more to you and you're on your knees begging for somebody na unavailable naman. Like, it's fucking stupid. Sorry. Sorry na lang. Sige, diba after I don't blame you. I understand. usapan, pero last usap talaga namin yung final. Parang mag-October. Walang araw nun guys, na simula nung nangyari yun, na hindi kami nag-usap. September first week hanggang October ng first week. 1 month, nag-chat ako nang nag-chat sa kanya. Pero sinisid niya na lang ako. Ganun. What hurts more is kasi you know na nakikita niya yung messages pero wala siyang ginagawa. Pero sinun niya nga talaga. Ayun nga. Siyempre nakakapraning. Tas dun ako nag-stop. Oo. Tas parang sa lahat ng lakad ni mama, sumasama ako para mabawasan yung lungkot ko dun para sa makalabas bahay. ka man ng bahay. Oo. Para may mapuntahan like, ka. Lahat. Get yourself out there. Nagpapasama ako kay sa Divisoria. Sumasama ulit ako. Makalabas man lang. Oo. Tapos, basta yun araw-araw. Walang, kunwari umaga, hapon, gabi, umiiyak ako. Ang lala ko pa sobrang emotional ko pa naman. Very emotional siya. Like, mababaw yung ano niya. Oo. Sobrang laging, Mababaw kala yung mo may luha dala niya. ako, sobrang bigat sa puso. Ganun. I mean, in your position naman kasi, yeah, it is very, it's very unfortunate. Tsaka Tapos mabigat dun ko yun. na-realize na, sobrang first time na sobrang bigat. Tapos, dun mo mararamdaman na, dun mo maiisip na kaya ko bang kalimutan yung ganito? Ayun. Kaya Yung ko bang hindi iyakan ng isang araw realization lang? na may dadating bang point na malalagpasan ko to? Oo, like, alam mo ginawa ko guys, Kasi laging nagdadasal ako, kausap ko lang talaga si Lord. Yeah. Sabi ko, Lord, gusto ko naman. Hinihiling mo na yung sagot. Hindi lang yun yung first month kasi after na hindi ko na talaga din siya i-chat, doon na nag-stop. Tapos minsan, nang-stalk ako. Mali ko yun. Ino-orbit niyo pa rin siya. Ini-stalk ko pa rin siya, ganun. Tapos, pinapakaramdaman ko, tapos chinecheck ko pa rin yung messages. Kasi hinahanap mo yung feeling na may connection pa rin eh. Oo. May time ako na gusto ko siyang i-chat, ganyan. Ganun yung Piggy. Tapos, di ba sa October nun, wala na. Di naman pero na-stalk pa rin. Tapos parang, kontasto ko sa one time sa Facebook. Niya. Ano nakita mo? Tag. Yay. May comment. Tapos in-stalk ko rin. I'm so sorry. Di ka na sasabihin kung ano niya to or what. Basta may someone. Hindi ko. Doon ko nakutog. Was it teka, bigyan natin ng context. Romantic ba yung situation? Like, di ba nakatag siya? Sa comment? Oo. May nakatag? Hindi naman, pero nararamdaman ko na parang kaya niya tinag yun kasi feeling ko trip niya.
Dun ko naramdaman. Like, ganun kalakas yung gut feeling ko. Tas, Wait, how long ago was this since nung huling usap niyo? 2022 pa din. In the same year. So, a few months later, no? Kasi, di ba, nag-stop kami, parang September, first week, August. August na yun. August 27. Sa tandaan ba yun? Parang Natatandyan na, guys. Dun ko kasi, di ba, August 27 nun, dun ko siya kinausap about dun. Tas dun kami nag-stop. Kaya lang naging September. Kasi, yun yung naalala kong parang nagchat-chat pa rin ako. Tas yung October, dun ako nag-stop. And, nung tuloy-tuloy nun, nalaman ko na, di nalaman, di ko pa alam, pero nararamdaman ko talaga, sobrang lakas na gusto niya to. Gusto siyang babae nun. Ang ginawa mo? Iyak ako. Nahuli na ako ni Ano na naging reaction ni Alam mo, Kuya? akala ng kapatid ko, nag-away kami lang mama ko. Kasi tanghaling tapat mo. Uwaga pa lang hata nun, nasa damitan ko ako. Cellphone ako. Sabi ko, parang mali pa yung pagkakaos. Alam mo ko na then iyak ako. Sabi, ano nangyari sa'yo, be? Sabi sa akin ganun, nag-aalala kapatid ko. Daw, iba kayo ni mama, ganyan mo. Cellphone. Tas yung, after nun, magdung to yung makata ko, pagbaba ko. Ano daw problema ko? Sumasagot. Hindi ko ma-open. Ayaw ko i-open kasi. Kasi baka maraman nila na ganito. Na ino-orbit mo pa rin. Yun eh. Kaya, Tas, umiyak pa rin ako. Yung December. Basta pag ako umiyak, kaya na in December. yun, araw-araw ako umiyak. Pas araw-araw din. Grabe, isipin mo yung year niya, no? Spent the start of the year talking to somebody na unavailable and then May crush. nagkaroon ng problem and then yung problem na yun nawala. Insecure ako noon, sobra. Yeah, Kasi sobrang isipin ganda mo, nun. kasi syempre yung self-esteem mo bababa. Oo, tsaka syempre hindi mo maiwasan mag-compare eh. Ganun talaga. Sorry, mali ko rin. Tas noon, December. I don't blame you, pero mali mo nga. December, bumati siya sa akin. Randomly. Merry Christmas daw. Merry Christmas, pare. Oo nga pala, hindi tayo nag-uusap. Pero pre, Merry Christmas tol. Pero siya makalimutan. Ano reply mo dun sa bati niya? Nag-Merry Christmas din ako. Pero sa loob-looban mo? Nasaktan pa din nga ako nun eh. Siyempre masaktan pa sa akin. Hanggang December umiyak ako. Promise guys. Tas fast Grabe, forward. what a year. Ako naman bumati ng Happy New Year. Tas Happy New Year lang din siya pero wala na. Fast forward, next year na yun, 2023. Kasi January na yun, di ba? Bumati ako. Wala kaming connection. Pero umiyak pa rin ako nun hanggang doon. So, since August, September, October, November, December, January, 6 months, umiyak pa rin ako. And then, April, hanggang April umiyak ako. Kasi nung April din, nakapag-usap kami. Nakapag-usap na kami ulit. Pero 1 week lang yun. Kaso, parang yung 1 week kasi na yun, mag-Holy Week. Mag-Holy Week nun, tapos, hala kong magiging goods, kaso hindi. Ano pa rin eh, pangit pa din eh. Nag-insta pa din. Nag-insta pa din, kasi ginost niya rin ako nun eh. Damn. Ginost niya ako, tapos nag-chat pa. After nun, nung ginost niya ako, nag-chat pa rin ako, pero sinin niya na lang ako. Tapos, sakto, gumagawa kami ng pananaliksik. Research, let's naman talaga. Nakisaw-saw pa to. Wala talaga. Pangit pa rin talaga. Guys, nagkaroon bang kausap nun? Hindi ata eh. Hindi mo kinayang kumausap ng iba nun eh that time. Talagang hindi. Wala talaga ako naging kausap. As in, kasi parang lulong na lulong ka that time eh. Tsaka, walang plano nun eh. Tsaka, ang sakit nga eh. Tapos, parang iniisip ko nun, wala akong bala kasi hindi ako makasakit. Kahit try lang. Iniisip ko kahit try pa yan or what. Iba pa rin. Oo. Iba pa rin. Hindi kaya ng konsensya mo kasi alam mong it wouldn't be right eh. Kasi you're still getting over someone else eh. So, 2023 na. After Holy Week, ang nangyari. Di ba ginost niya na ako? Tapos hanggang... Diretso kang ginost ka na like... So, 1 year nakakalipas halos. Fast forward. Doon ako nagkaroon ng kausap nung bandang August naman. Halos 1 year. Wait, so, sino to? hanggang 1 year. Hindi na mabanggitin. Basta ano siya, from Aliak.
Sige, Pero bigyan natin ng hindi yun like serious. alam ko kasi may itsura rin na lalaki pogi, oo. Pero taga-alyak, eh. Pet Tapos peeve ba, alyak? hindi okey lang naman pero alam kong hindi seryoso yung lalaki kasi halata mo sa itsura na siguro ano lang, ayun. Basta 1 month na kami nag-usap nun. Tas after yung 1 month na yun, di ko alam kung anong month yun, eh, September ata basta bare months tas November, one time nun hanggang tas umiyak ako. Tuloy-tuloy lang yun, hindi ako tumigil. Pero nung nagkaroon ako ng kausap, yun, hindi na masyado. Pero after nung 1 month na yun, sabi ko, hindi pa rin talaga ako Hindi pa okey rin talaga dun. okey. So, August from 2022 hanggang 2023 hanggang mag-bare months, wala, umiyak pa rin ako araw-araw. Like, guys alam niyo ba lagi akong nahuhuli ng nung asawa ng kuya ko, Anong laging pangalawa. ano, anong laging Kasi pantakas may mo dun? CCTV kasi dun. Tapos biglang magcha-chat sa'kin si ate, "Be, okey ka lang? Nandito lang si ate." Sabi Oo. ko, "Sino ba 'yan?" Naiinis na ako, sabi niya. Pero alam kong alam niya na iisang tao lang 'yun. Kasi after nun, wala silang nalaman na kung sino man akong nakausap or what, or naging masaya ako. 'Yun, basta lagi akong gabi-gabi ano, lalo na 'pag gabi. Minsan tumatambay ako sa baba kasi walang tao, ta's dun ako umiiyak. Ta's dun na rin ako natutulog kasi yun nga, ayoko dun sa taas, eh, umiiyak kasi nga ako, eh, lagi ako nahuhuli. Tas November 2023 may nag-chat sa'kin, nagulat ako kung sino. Sabi niya sa'kin, "Jeslyn, sorry. Sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo," ganyan, ganyan. Pagka-open ko, shit, siya. Siya yung nag-chat. Nakalimutan ko yung nickname ko sa kanya dati, eh. Pero nung nabasa ko yun, di ako makapaniwala. Kumbaga 'pag naka-lock yung phone mo, biglang may nag-notif. Nanonood kasi ako nun. May notif. Tiningnan ko, sabi ko dinoble check ko baka naaano lang ako. Kasi siyempre last naming usap nun 1 week lang ta's nag-ghost pa ako nung ano pa yun, April pa yun. Ta's may nag-chat sa'kin November, ta's nag-so-sorry. Ta's yun, dun ako nag-start, November. Nag-usap na ulit kami. Kaso nagtuloy-tuloy akala ko goods na, sobrang goods na. Excuse me. Sige. Teka lang, check ko lang muna yung cam. Sige, Sige. Pause muna. Teka lang. Hi! Okey. sineck lang Okey ng na yung kami. cam. Kasi hindi ako naka-video hindi ako naka-video cam, naka-DSLR lang ako. So, napuputol siya every 20 minutes. So, sorry na lang sa mga listeners. Kung gusto niyo magka-video cam ako, mag-o-online limos ako soon. Send ko yung GCash ko sa 'di nga, legit mag-o-online limos ako. Para kung gusto niyo ng video format na matino, o yan, sige. So, anyways, tuloy. Ano ba yun, November, yan nag-usap na November. kami. Yeah. Akala ko goods na, okey na. Tas alam niyo ba, galit na galit sa'kin yung mga friends ko talaga nun kasi sobrang tagal na 'di ba, tas lagi ako umiiyak and parang pabalik-balik siya. Ganun kasi nangyayari, pabalik-balik kasi siya, eh, kaya hindi rin siguro ako makalimot nun. Kasi on and off again, eh. Kaya as soon as makakabangon, Pa nga ako nakaka-move at least nun. yung hindi ka na nakakabangon ta's biglang susulpot ta's tatadyak kang Tas nung November, oo. ayun na, okey naman. Tas nag-goods na, ganyan. Yeah. Akala ko nga ano nun, eh, pero hindi pa rin maano na ganun pa rin siya mag-reply. Sobrang tamad pa din Dry pa talaga. rin? Hindi, tamad pa rin talaga. Tas nung December, one time nagkita kami, biglang Saan kayo nagkita? mag gusto niyang gano'n ulit, hiwalay. Like di na ulit Wait, kami paano kayo mag-usap. maghihiwalay kung wala namang Oo bond nga, in the pero first yung place? parang gusto niya ulit titigil muna. Yun yung ano, yun yung saktong pumunta ako sa inyo ta's nag-uusap tayo dun sa Davilan. Oh, okey. Grabe guys, amoy niyo yun? Amoy bullshit, putang Promise. Tapos Ah. December, mga second week, third week nun, Uh-huh. ganun ulit gusto niyang makipaghiwalay tapos di na naman ulit kami nag-usap. Sabi niya kaya ko daw yun. Sabi niya kasi na
Anong tawag dito, ewan niya daw, saan niya daw naman yung pagiging gano'n, like parang mama niya kasi like 'di nag-asawa, so hindi siya yung gano'n Gusto ka-ano, niya hindi ring pa siya i-follow in their seryoso talaga, footsteps, hindi pa talaga oo. siya seryoso. Tas nun, nakipag-usap ako sa kanya, hindi niya kasi ako kinakausap. Pumayag kasi ako na okey, hindi muna ulit. Ba't ka pumayag? Wala, paano magagawa ko, paano ko mapipilit? Side Hindi ko note puwede ipilit. side note, sinabi niya kanina sinabi niya rin na kakayanin mo, 'di ba? Oo, kasi Pero ano like yun, ano sige. about sa gusto niya may work nga, yun pa din. Gusto niya sustainable ano, like ano na, basta Stable na, stable na. oo, gano'n. Tas ewan, tas nun ayun na, Pero sige bago teka, yun, side note, hindi porket kinakaya mo and kakayanin mo, hindi ibig sabihin kaya mo, hindi ibig sabihin nun na deserve mo. Like hindi porket like sasabihin natin, "Sige, kaya mo naman maging leader, ikaw na maging leader. Sige, ikaw na maging leader." Pero hindi na ibig sabihin na deserve mo yun. Yeah, oo, kinaya mo naman na gagaguhin kita, kaya gagaguhin ulit kita kasi kinakaya mo. Hindi na ibig sabihin na you deserve it, pero I don't know, he was ano, at least he was transparent about sabi it niya kasi naman sa'kin lang. mag-focus ka rin muna sa studies. And it's hard for you to focus din, kasi given the situation, yeah. Sobrang hirap na hirap ako mag-focus nun. Hindi naman sa he's being inconsiderate kasi kino-consider na rin naman yung side mo that time, pero like, come on, that's shitty. Sige, Ay, hindi continue. ko alam kung ano na 'to, grade 12 na ako. Yeah, I'm pretty sure on grade 12 ka na nito. Yeah, grade 12 ka na nito. Tapos May problema din ako that time, eh. ay, I'm pretty sure nakikinig siya dito, eh. So, kung nakikinig ka dito, hi, kilala mo na kung sino. Pero ayun, continue. nung December, after nun 'di ba parang humugto na naman yung mata ko tas papunta na naman kaming Carmona. And of course, siya na naman ang aking Ako ang pinagbentan. ako ang emotional dumpster ni Yeah, Jocelyn. Pero willingly tas naman, I'm sinabi ko fine with it. yun, sabi ko, hindi pa siya ready mag-commit, gano'n, yung sa studies. Tas alam ko sinabi mo sa'kin na puwede naman kayong what if sabihin mo sa kanya na ganito, formally kayong mag-usap kahit hindi pa siya ready mag-commit, pero wag yung parang iwan-iwan ka niya ng Oo, yung ganito-ganito. bigla yung on and off, Yun on yung and off sinabi niya again. sa'kin. Kasi yung sinasabi ko sa kanya, kung hindi naman kasi siya interested to commit in a relationship in the first place, edi sana hindi ka na niya kinakausap in the first place. Para that way, hindi yung inaangat niya at binababa yung hopes mo ng paulit-ulit na parang ginagawa kang pendulum. Like, come on, kung wala kang balak mag-pursue and kung alam mo sa sarili mo na you're not the ano, na gusto mo muna na maging sustainable yung ano, which is great kung Ako yun. galit na galit na rin 'to, tapos yung Ay, mga ang dami friends kong ko sinasabi, men. ako Yung mga friends pinapagalitan niya niya din, pero yung mga friends niya din. pag I'm with her friends actually, like, tama. Kasi like ano, kung wala kang intention na mag-date in the first place, bakit ka nagwo-walk around looking for people in the first place, 'di ba? Like, clear up your intentions, man. Your actions do not align with your intentions. Kasi as I said sa mga episodes ko before about love, kung mag-enter ka ng relationship or anything relationship-wise, always ano, set your intentions first. Kasi yun nga, yung 3 C's, number 1 is clarity. Like, be clear kung ano ba yung balak mo sa buhay at kung ano yung balak mo, yun yung gawin mo. Hindi yung sisibihin mo na gusto ko ng cheeseburger pero mag-o-order ka ng manok. It does not make any fucking sense. Kasi syempre yung kasama mo, ha, kala ko mag-cheeseburger ka. Di ba? alam Like, mo it's parang the same thing here. Pero like, 100 times worse. Kasi tao talaga to, eh. and Continue. nagsabi ako sa kanya nun tas 'di ba after nun nag-chat ulit ako. Ang dami kong dinakdak that time. Sobrang dami. Sobrang Mm. dami ko sinabi ko yung mga gusto ko na ganito ganyan, what if ganito ganyan. Tas kinagabihan nagsabi siya sa'kin, ang haba din ng message niya na Nung binalikan siya pa. hindi pa rin talaga nga daw siya ready talaga mag-commit, tapos Mm. parang maharot pa siya ganyan, parang nasa ano siya, ano yun, Naalala ko pa yung mismong sinabi, nasa hoe phase. nasa whole Oo. face pa siya. Sinabi niya ngayon sa'kin, nung sinabi niya yun sa'kin, nasa tabi lang kami, sabi ko sa kanya na Hindi, parang gabi na yun, yun yung gabi, later after that nung night. Oo davilan. nga pala, after ng dabilan, nag-usap pa Tas tayo sa natutulog na kwarto. yung lahat ng tao dun sa kabila. Ayun. Hindi pa gawa yung bahay namin dito. Nandun pa kami sa kabila Sa sa bahay nila. place ko. Sa place nila, tapos bumaba ako nun kasi umiyak na naman ako nun habang kausap ko Tulog siya. na ako that time. Tulog na siya, ako na lang gisingatan sa bahay, tapos bumaba ako. Tapos kinausap niya ako Nagmo-moment siya about dun. dun.
sa commitment tas nasa phase pa rin siya. Tas sabi niya sa'kin, alam ko yung feeling na hindi magustuhan pabalik. Kilala ko yung tao na yun, eh. Yun yung sinasabi ko sa inyong naging crush niya nun after nung nag-ano kami. So, masakit sa'kin yun. Tas wala, yun talaga, hindi ko talaga siya mapilit. Ay, naano ko siya, Kasi ano, it seems December like okey na ulit. After kong kausapin siya nun, naging okey na naman. Tas January, eto na yung January. para sa mga naguguluhan sa storyline, pasensya na kung ups and downs yung kwento, Kasi ganun talaga yung kwento, eh, up and down talaga. Alam ko maraming maiinis sa'kin. Marami diyan naisip na, Bakit gano'n? Bakit ganyan kang babae ka? Bakit bigay ka ng bigay? pero I'm sure na madaming mga nakikinig dito. Fun fact, apparently, sabi ni Spotify, ang mostly na nakikinig sa podcast ko puro babae, actually. Mas malaki yung female audience ko kaysa male audience. Kaya I'm sure na marami din yung mga girls na nakaka-relate na napagdaanan din yung similar situation na to. And I know na marami din talagang magagalit. So, Alam ko yan, guys. Sorry na. daman niya na yun, guys. January, ito Continue. na yun. January birthday ko, January 11. January 9, di ba nagtuloy-tuloy na nga after ko siya kausapin. Goods naman. Nag-EK pa nga kami. Di ba, nag-EK kami. Ako nga pala, kasama siya nun, no? Tas, kausap, para, ano niya kasi yun eh. Di ba close sila nun kasi ano nga sila. Yeah, Diba? So, nakaka-usap niya kasi nga about dun. Saka same ano pa. Diba? Sige, basta yun naka-sensor. For us na yun, may boundaries. May Ano talaga, boundaries. baka ano eh. And, ano ba yun? Tapos nung 9, January 9, Nazareno. Gago nga, sa ulo niya pa rin talaga yung date. January 9. 2024. Nalaman ko pa na. 2024 na. Oo. Since basta umattend siya noon, tas may kasama niya yun. Nagkatog naman ako dun. And, January 10, 11, 12. So, gitna yung birthday ko. May reko kami, so hindi kami makagamit ng phone. Ano yung Pero, reko? may natakas kami. Ano yung reko? Para sa mga hindi nakakaalam. Ano siya, parang recollection, parang pagbabalik at Religious, basically basta religious religious. gathering siya. Tapos parang Religious gathering na hindi ka na no phones muna. Purely building your connection with God. oo, Ayan. para may time ka rin. Tas idasal mo yung mga gusto mong sabihin. Hanggang na pa nun, simula yung 10 hanggang 12, umiiyak ako nun. Kasi, puro dasal lang talaga ako nun. Tas nagmamakaawa ko na, syempre sa lahat, sa life, sa ibang tao. Safety ng Pinagdasal ko iba, rin. blessing ng iba. Pero Yeah. pinagdasal ko rin yung about sa amin. Kasi sabi ko, napapagod na ako, iyak ako na iyak, tas iniiwan ako lagi. And, noong 10, 11, 12, nabuksan ko yung phone ko ng 11, binati niya ako. Yun lang yung chat niya. Ano ba natin niya? Happy birthday. Kasi nag-happy birthday siya sa akin, tas fast forward. And then, nung nagbati siya na happy birthday, ano nangyari after? Walang follow-up, no? Kasi, bawal nga rin kasi phone eh. Natakas lang namin yung cellphone ng kaklase namin. Sorry. Yun ba yung birthday na ginost ka niya after? Ito ba Hindi niya yan? mo ginos. Wait lang. Sa other time yan. Sige, continue. After nun, 12, uwian na namin. Tas nag-chat na ako na ganito, ganyan. Tas 13, magkikita kami Sabado nun. Sino nagaya mag-meet up? Sino ba? Hindi, ano lang kami nun. Nag-mall kasi kami nun eh. Kung sino-sino na lang kasi. Minsan ako, minsan siya. Sino ba? Parang ako ata yun eh. Kasi after nun. Tas ayun. Nung 13. Kaya sa 13. Nung 13, ayun na, magkasama kami. Katabi ko siya. Hawak ko yung phone niya. Sa apps, pag kunyari, di ba, itatanggalin mo yung mga apps. Yeah. Nakita ko doon na may Tinder. Doon na nagsimula. Masama na loob ko nun. Galit ako, pero hindi. Pero at the same time, bakit ka nagagalit? May label ba? Hindi, pero kasi, syempre nakikipag-usap ka sa akin, tapos may ano ka. Ano yan? What's the point? Okay, gusto mo makuha yung opinion mo dito. May mga tao kasi dyan na naniniwala na pagka-talking stage, free reign na yun. Like, pwede kang Talking stage pa ba kami after na nangyari silang lahat? Ayun nga eh. Like, may mga tao na naniniwala na pagka wala pang official na romantic label, pwede ka pang mag-go around sa kung saan-saan and talk to whoever. Para sa'yo, okay ba yun? Para sa akin, okay ba yun? Hindi. Never. Never, no. Kasi you're already entertaining somebody eh.
I Kahit agree. paano, for me lang, kahit kunyari kung parehas kayo siguro na Kung good sa inyo. mutually napag-usapan na, oo, yeah. Pero kung Hindi hindi ka rin, alam, kasi siyempre kunyari ikaw lalaki ta's may kinakausap mo siya ta's malalaman niya may kausap kang 'di naggaganto ka, ba? dating app ka. 'Di ba? It's not fucking okay kasi Hindi may ine-entertain ka na, eh. for me, okey No, lang. I'm with you, I'm with you. Okey lang siya pagka ano, Well, sa viewers kung ano man, kung anong opinyon niyo, opinyon namin yun. Yung pakialam defensive. pakialam sa ano namin. Kung sa gano'n na setup, it's okay kapag okey din yung alam nung kabilang tao na ano, na gano'n yung setup nila. Parehas kayong mga Kung parehas niyong trip yung gano'n, eh, di go, sino kami para sabihin yun. and Pero then after anyways, nun, continue. Nahanap mo yung Tinder, nagalit ka, nagalit ako tapos ano sinabi mo sa kanya? 'di ba nagalit na ako nun, hindi ko siya pinapansin mga ilang minutes. Sasabihin sa'kin, "May isa pa akong sasabihin sa'yo." Dun ko na naramdaman sobrang bigat na talaga. Sabi niya Dun sa'kin mo na palang naramdaman, grabe anong nangyari sa 3 years na naiyak-iyakan mag-isa? I mean hindi ko dun ko naramdaman na may something na naman siyang ano, kasi yun sinabi niya sa'kin na nagugustuhan niya ulit lang. Bigyan natin ng codename, si Microphone. Sige kung si Microphone kung Si sino man Micro yun, basta siya, si Microphone. Ayan. Nagugustuhan niya ulit si Microphone. Dun Si na, Microphone ba buhos na yung yung luha same ko, si Microphone ba siya magkasama ba kami. si Microphone siya ba yung siya ba yung girl na nandun sa may comments? Yeah. Si Microphone nagbabalik guys. Kasi parang At may connection na ulit kasi sila nun, eh. Kasi yeah, parang nung umamin siya dun, kaso ng connection. Tas yun, dun yun yung sa Nazareno. Sabi ko kailan, paano Nazareno daw. Sabi ko kaya pala nung birthday ko yun na yung chat niya. Tsaka since 10, 11, 12 yun lang yun. damn. Siyempre masakit sa'kin yun. Sobrang iyak ko nun harap-harapan sa kanya. Hindi Wait, ko na napigilan, eh. napaka-fucked up nun kasi makikipag-meet up siya sa'yo habang he's seeing somebody while he's on Tinder. Hindi mm. 'Di ba? Yun nga din yung una tapos yan Fucked inamin niya up. na may ano nga ulit. Dun na ako. Tas sabi niya sa'kin na, "Sobrang loyal mo 'no?" Oo. Sabi siya sa'kin Overly, yeah. no, Yun yung like, that's one of your strongest qualities, pero yun na rin yung hanggang ngayon hindi oo, pa rin ako okey dun. napaka-loyal mo. That's one of your greatest qualities, pero that's also one of your shittiest quality. Kasi paulit-ulit niya. Yun na, never ending cycle siya kasi when you're committed to something, talagang you're committed to something, kahit Basta ano man hindi rin yan. kasi ko yung ano na like Naglo-lose ng iba-iba. Ayoko interest. nun. Parang Nakakapagod, no? ano ka na naman, papakilala ka na naman. Gigay tanong ka Favorite na naman. color, May ano ba? papakilala ka na naman. Ayoko ng gano'n. Parang gusto ko kasi stable lang. Bata pa ako. Uy, pero parang yun na kasi mindset ko. Hindi ko iniisip na mag-aasawa na agad ako. Huwag niyo isipan yan. Ang gusto ko lang parang stable lang. Relationship. Ayoko nung shit na laro-laro sa ano, Gusto niya ng committed relationship, ayun na yun. Walang expectation of marriage or whatever the fuck, ano man yun. Basta gusto niya lang yung ano, stable na iisang person. Ayan. Kasi mahina nga kasi ako, eh. Hindi nga ako yung What makes you say that? pala ako after nung nangyari. Tapos yun, after nun, nanood pa kami ng sine nun. Like, after niya itanong yun, sabi ko, "Oo, di ko rin alam, eh." Sabi kong ganyan. Tas sabi niya Wait, so nanonood pa kayo ng sine even though na alam mo na kausap niya si parang last na yun, Microphone? eh. Sabi ko, "Alam ko last na 'to, eh." Edi Yun yung parang alam ko. edi parang naging quick fun date lang yung ano niyo? Pero masakit sa'kin habang hanap Napaka. dun ko rin ulit binuhos yung luha ko. Tas Kung ako nandun, after nung uuwi na ako pagkikita eh. namin nun, Ah, nag-thank you na ako. Tas yeah. di na ako nag-chat. Tas nag-di-act ako. Kasi yun, paulit-ulit nga nangyari. Iniwan na naman ako, sabi kong ganyan. Tas yun, ano pa ako, nasa math club pa ako. Sorry guys, hindi ako umattend ng meeting nun. Mahirap na hirap kasi talaga ako dun. After nung nangyari na yun, I'm sure na after nag-di-act they ako. listen to Tas this, they will understand. nagkalagnat pa ako nun kaya di rin ako naka-attend. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Yeah. Nagkasakit ako nun tapos yun, hindi nun. Tas ang alam ko nun, may utang pa siya sa'kin 500 kasi yung sa sine, ako na nag-ano nun, pero sabi niya babayaran niya. And
Ayaw niya pang mangungutang sa'kin nun kasi magcha-chat na naman daw kasi siya sa'kin. Ba't siya umutang? Magtutuloy-tuloy na naman daw. Ewan ko. Tas eto na yun siguro sa utang na yun. Sabi niya sa'kin, "Ayoko mag-ano, mag-aano-ano na naman ako, magcha-chat na naman ako sa'yo tapos di na naman matitigil." Tas dun ako na ano, Pati rin siya nag-sink in na sa kanya na paulit-ulit na walang napupuntahan, eh. tapos nung ayun nasa whole face pa nga rin siya. Tas fast forward January yun 'di ba, February, March. Yun, nag-ano lang ako, siya sakto nag-immersion ganyan. So, hinahayaan ko na lang muna sabi ko, pero hindi pa rin ano sa'kin yung sakit na, pero galit na ako sa kanya. Oh, of course. Sobrang galit. I mean, hindi man sobra pero galit Parang ako may talaga. resentment ka kasi you feel so fucking betrayed kasi it's a never ending cycle. Kaya medyo trauma pa rin talaga sa'kin yung January na yun kasi birthday ko tapos ang Ayun, pangit. 18 naman ako birthday nun, niya 18 ako. mismo, debut pa. Tapos nun, ayun January, February, March, tas April, medyo may kutob ako kasi umuwi akong Quezon nun kasama ko pinsan ko. So, Holy Week nun, ano yun eh, Friday na ata nun. Kasi mag-aano yun, yun yung pinako si Jesus eh, sa cross. Ay, Friday ba yun? Or Saturday, ganun. Tas 3:00 yun, 'di ba, ng hapon. Kakasama ko pinsan ko, yung dalawa niyang friend, tas yung jowa niya. So, 5 kami. Nung paakyat na kami, isa lang kasi ng way na ano eh, isa lang yung way na babalikan mo kung saan ka man nakatira, isa lang yun, 100 lang yun. Kasi dagat kasi yun, dagat yung kung saan pinako si Jesus, ganun. So, umakyat na kami, di pa kami masyado umakyat kasi ang init tas ang daming kasabay na tao. Tapos na kasi yun, tas nakaupo lang ako. Galit din yung pinsan ko dun, guys. Sobrang galit I'm pretty sure na lahat ng mga nakwentuhan mo about him nagalit ka. halos lahat actually. Ah, Tapos, nung ano, nagulat ako ngumingiti yung mga friends niya, pati yung pinsan ko. ba't ngangiti? Nakangiti sila, tas ako nakaupo ako. Napagod na kasi ako nun. Ang init kasi sobrang Init, ulan. Kasi tas pagod. Holy Week pa. Di, nakaupo ako, tas nagulat ako nakangiti sila, tas may tinitingnan sila, tas tumitingin sila sa'kin, tas tinitingnan ko, ano yun, ano yung niningitian niyo? Tapos, hinahanap ko yung niningitian nila, hindi ko makita. Tas nun, nakita ko na sipat yun, nakapayong. Sa tuktok nung ano, nung pinag-aakyatan niyo sa baba? Sa baba pa lang nun, di pa kami nakakaakyat. Hindi kami Hindi pa kami yung gago. Hindi pa kami nakakaakyat. Akala ko inakit na yung bundok Ay, para hindi. na magpakita. Stalker! Hindi, kasi ano yun nga. So, maraming tao nun. Kasi nga, syempre madaming nanonood ng ganun. Tapos, lumapit siya. Paano niya alam na nandun ka? Nakita niya kami lang. Nakita niya lang kami, tapos sumigwi siya sa amin. Akala niya ata, papansinin ko siya, pero galit nga ako sa kanya. O, siya Hindi na ko nga yung siya kumilos. pinapansin. Hindi ko siya pinapansin. Hmm. Tapos, wala. Dapat paalis na siya, pero bumalik siya kasi wala kasi kaming payong. Iisa lang yung payong namin. Sa totoo lang, 5 kami. Paano kami magkakasya dun? Ano nangyari? Nung umakyat kami, iniwan ako nung 4. Pati yung pinsan ko yun Binigyan sila ng alone time. Pati pinsan ko Eh ako, yung galit ko guys, kung alam mo lang. I mean, naiinis ako. Nakapayong pa siya sa'kin. Kagano siya sa'kin, nandun ako sa sidewalk. Eh, syempre may sama ng loob ka nun. Mga ganyan ako. Basta sabi ko, ito na naman. Tangina talaga, sabi ko Dito na ganyan. naman tayo. Tapos, umakyat na kami. Umakyat kami nun. Pabalik na kami dun sa bayan. And, tatanong-tanong siya. Pero ako, pabalang ako sumagot. Kasi naiinis ako. And Tapos you have the right to be pissed. tinitingnan kami ng pinsan ko. Sabi niya, "Ba't galit?" Sabi niya, "Galit to." Sabi, "Oh, talaga, galit talaga." Talaga? No Hindi, shit. sabi ng pinsan, "Galit talaga yan." Sabi niya. Tapos yun, kinakausap niya lang ako. Sumasagot naman ako, pero pabalang nga. Pero hindi ako yung kausap mo ko na. Kausap ko siya dati talaga nun. Tapos, nakapunta na kami sa bahay nung kaibigan ng pinsan ko. Wala pa rin. Nandun pa din siya. Tapos Bali sinasamahan ka lang niya, sabi niya, kahit di ka naimik. sabi niya sa akin, "Ay, mautang pa pala ako sa 500, no?" January yun. Nagkita kami April. Actually, nagpaparinig na ako nun nung February ata.
March, nagpaparinig na ako ng yung 500 ko sana mabigay na sa notes. Pero siya na nakakita. Kasi gipit na rin ata ako. Kaya Kailangan ko yung 5H, kaya man. kaya Akin na yung 5H. hindi ko makuha, hindi ko ma-chat, eh. Excuse me. Tapos ayun, fast forward, ayun, hanggang sa sinend niya na sa'kin sa GCash. Tapos iba naman yung nangyari. Iniwan niya sa'min yung payong niya. Eh, di nasa akin yung payong. Ta's inaasar ako ng pinsan ko. Ano Sabi niya, yun? hindi ko alam. Basta iniwan niya. Iniwan niya yun. Sabi niya, gamitin ko daw muna. And inasar kami. Yung payong. Low-key Hokage moves para that way meron siyang dahilan na makipagkita ulit. Tapos Ah, hawak ko mga for me. sige go. And wala kaming chat nun, hindi kami nagcha-chat. Simula nung January. Kahit nagkita kami nung April. Tas April, di ba, Holy Week. Tas May, katapusan ng April, sa katapusan nun, biglang may nag-DM sa akin sa IG. Siya, nagulat ako. Gumagawa ako ng portfolio. Nagparamdam na naman siya. Ano to last year, 2024 na. Nag-chat siya sa akin, sabi niya, Justin, yung payong ko. Hokage moves, madiskarte din ang diskarte mo. Gumagawa ako guys ng schoolworks nun kasi finals namin yun eh. May kasi graduation namin April, dapat tapos na kami. Go, graduation season na, sabay susulpot pa. Kasi April yun, sabi niya yung yung payong ko. Tapos hanggang sa, may free ka ba sa Bakit siya nag-aaya ulit Ka ba ng kasi may concert nun, yun yung circus. Circus ang circuit. Tapos, bakit sinabi ko sa isang tropa ko. Dapat kasi may kasama na ako dalawa kami. Yung tropa kong isa, babae din. Yeah. Tapos, sinabi ko sa kanya na ganito ganyan, kasama si Sumama siya sa amin. Bumili siya ng ticket on the spot. Sabi ko, nakabili na ako niyan, no? Kasama ko si Dindin, yung tropa ko. Tapos biglang bumili siya. Tapos, grabe next nun, parang nagpasama siya. Kasi may sama ka pa rin ng loob sabi sa ko, kanya. Hindi naman. Parang na lang, wala na. Okay, sama ka na lang muna kasi. Tapos, sorry na. Tapos nun, parang sabi niya, magbibili daw siya sa circuit nun. Exam na namin ito. Nung, next na yun. After nung nag-DM siya about sa payong. Nag-exam kami, tapos tinanong niya ako, may gagawin ka ba? Sabi sa akin ganun. Sabi ko, wala, nag-exam ako. Sabi niya, after. Sabi ko, wala. Pahinga siguro, ganyan. Sabi niya, bibili akong payong para may payong kasi. Yung payong ko kasi nasa Quezon Kasi sabi ko sa kanya, naiwan ko sa Quezon yung payong. Naiwan ko sa Quezon yung payong. Sabi niya, bibili akong payong. Iniisip kong sa Robinson or sa circuit. Sabi ko, anong gagawin niya sa circuit? Malapit kami sa circuit, guys. Yung Makati pa bahay namin. Hokage moves. And then, ayun. Sinamahan ko siya sa circuit. Doon na, nagtuloy-tuloy na. Doon na naging good. And then nag-makeup na kayo noon that time? Naging goods na. Sino na nag-sorry? Siya. Ba't ako magsasorry? Tama. Bakit ako magsasorry? Tama, ganun dapat. Tas, nung May 1 kasi yung May 1 pala siya. Ulit nag-chat nun. Tas nagtuloy-tuloy. Tas May 4. Ay, hindi. May 1 yung circus. Circus ata May 1 or May 4. Tas kasama ko siya nun. Di siya bumili ng payong actually nung sinamahan ko siya. Parang kumain lang kami. Siguro dahilan niya yun. Yun nga sinasabi ko. Hindi talaga siya bumili, guys. Diskarte niya yun. Yung pagbigay pala ng payong, alam ko na sabi niya wala daw siyang payong. Tapos pagdating ng May 4, may payong sa binila. Bakit pa tayo nag-circus? Habas nun, para mag-FT. kasi nun. Kasi after na exam ko, yun na yung call. During exam ko nun, last na exam. Yun na yung circus. Hindi pa ako makakapunta nun kasi. Hapon pa makakapunta kasi nga may exam. And then, doon na nagtuloy-tuloy ulit. Tapos, nagtatanong ulit ako na,
ano ba 'to, nag-aano ka ba ulit, ganyan. Tas di Gaano niya ako sinagot dun. Tas hanggang sa nagtuloy-tuloy, May pa rin, mhm. biglang nagbago siya. Nagbago siya, guys. Hindi na siya yung dati, actually nagulat Paanong ako. like So, mas hindi mature ko na siya na masyadong ano? inaano, oo. Hindi ako Hmm. masyadong nag-assume or what kasi sabi ko, baka ano lang 'to, ganyan. Alam mo na, Hindi, danas mo na, eh. danas na danas ko na, eh, tsaka paulit-ulit lang din, eh. Di ko na lang 'to anuhin, ganyan. Tapos puta tumagal hanggang sa basta bago ako mag-graduation, May 27 ata nun. Hanggang sa umamin na siya. Ano inamin niya? Tapos sabi ko, "Jino-joke time mo na naman ba ako Ano yung or inamin niya? sinerseryoso mo ko?" Sabi kong gano'n. Sabi niya, "Nagseseryoso na ako, sinerseryoso na kita." Yun na yun, dun na yun. Tas yun nga, nagbago nga siya, 'di ba? Hmm. After basta nung May, dun na nag-start. Dun na siya naging nakita ko naman yung changes. Hindi na siya yung alam mo yung makukutuban mong ano, May yung kutob kay girl instincts sa'yo? oo, yung makukutuban mong, "Iwan lang ako niyan." This time Pero yun, kaya kung inanong baka iwan lang ako nito ulit, kasi ayokong mag-assume na hindi niya ako iiwan ulit. Kasi nagtuloy-tuloy, tas lagi kaming magka-Discord, tas nag-iba nga siya, tas lagi na siyang like nagpapakita, lagi na siyang nagcha-chat, tas lagi na siyang yun nakikipag-usap sa'kin, kahit saan magka-Discord na kami. Tapos lagi na siyang nag-aaya, lagi na siyang nag-aaya. Lagi na siyang nag-aaya sa'kin ng about sa kung saan kami pupunta, tapos hanggang sa tumagal. Last year yun, May, tas hanggang ngayon okey na kami. yeah. Tas nalaman na rin ng kuya ko nun last year pa lang na sabi ko ganito ganyan na nung una ayoko pang ipaalam sa iba, sa Mhm. family members. Tas nalaman na Kasi lang ni siyempre kuya after the kasi last incident guys kasalanan ko, nag-story kasi ako tas naka-story sa Facebook ko pati yung daranak namin naka-post pati sa Facebook. Ewan ko hindi ko natatanggal, grabe nakalimutan. hard lunch, ha? Tapos ayun, sinabi ko, "Kuya di ka ba magagalit ka? Malaki ka na." Sabi niya, "Alam mo yung tama't mali." Tas ayun, alam mo tinanong ni kuya, "Seryoso na ba sa'yo yan? Sure na ba sa'yo yan?" Mhm. Sa'kin yun. Ano sabi? Tas tinanong ko sa kanya yun ulit. Hmm. Sabi niya, "Oo." Sabi niya, "Oo." Ano sabi ng instincts mo? Wala, kinilig ako. Kasi ano, eh, kasi personal ko kasi siyang tinanong, eh. Tas ayun, nagbago siya guys. Hindi na siya yung nasa whole face. Tas nito nga lang actually nitong month lang, last week lang, ay nitong week, may kausap siya yung basketball, kasama niya sa basketball sa Luzon. Also, Sabi sa kanya, "What made you like her?" Oh, what made you tsaka like? ano daw, bakit daw hindi niya pa pinerso niya ako dati, tas sinabi niya yung Good totoo. question. Ano sagot Sabi niya niya? sabi niya nun na, nasa ano pa kasi ako nun, eh, yung pabalik-balik, like nagkaka-crush pa ako nun, tas parang harot-harot pa nga daw siya, inamin niya yun sa lalaki. Tas sabi niya, so sa kanya muna ano na gusto mo mag-stable? Sabi niya, "Oo, gusto ko sa kanya na ako mag-stable." Sabi niya sa'kin gano'n. "Gusto ko sa kanya na ako yun." Mag-settle? Oo, like, "Anong nakita mo sa kanya na ano, na gusto niya daw sa'min mag-settle?" Tapos siya, "Wala, eh, parang dati pa lang kasi ano na talaga kami, tagal ko na siyang kakilala, eh." Tas parang yun nga about sa pagiging ano ko, Loyal mo? oo, faithful. Alam niya yun na faithful niya talaga ako. Ayun, naging maganda rin naman hanggang ngayon ayun, actually nandito siya, nandun natutulog sa Andun kabila, natutulog? tas nandito yung kapatid ko, Ngayon ko pa lang siya actually nakita. mm. First impression Like, ko, actually nung nag-tropa ako na nag-swimming kami bago magpasukan last year lang. Ay, yun lang yung this year January pare. lang nag-ano kami, hike sa ano, saan yun, Tinipak ba yun? Nag-hike tsaka swimming. Mhm. Tawag dito, ka-chat ko yung tropa ko si Dindin, sabi niya sa'kin, "Alam mo pinagmamasdan ko kayo habang nandun kayo magkakasama tayo.
Nagtataka ako kung anong nangyari sa inyong dalawa nun. Maganda naman ano niyo ngayon. Sabi niya. Sabi ko, wala nagbago rin Sabi ko, siguro naging mature din, tas ayun, ready na nga siya sa commitment. Nag-aano na kami guys. Mag-1 Yeah. Mag-aanib kami. Wait, nung Sikreto. nung sinabi niyang magko-commit na siya sa'yo, did you guys go through the whole formal na liligawan kita thing? Ilang buwan siya nanligaw? Sige, between you guys na yun. Pero mag-anniversary kami. Malapit na. Malapit na. Ay, hindi pa pala. Pero malapit na. Okay. Masasabi mo bang worth it yung meron ka ngayon sa napagdaanan mo noon? Na minisipin mo ilang years kang ginawang pendulum na up and down, up and down. Oh, you even spent an entire year fucking crying for this 5 guy. years na halos. 5 years na halos. Oh, 5 years na halos. You almost, you pretty much, Tagal nun. tagal nun. That's a Tsaka long ang tagal fucking ako. time. You're a different fucking person Guys, sorry, na-cut off yung cam. So, title card na yung ilalagay ko, tas description ng pero Kung saan man naputol. Anyways, continue. And, ayan, sinabi ko nung May, before pa nun, sabi niya sa akin na, sabi kasi ng friend ko, nung bago kami mag-usap ulit nun, sabi niya sa akin, pre, nakakaramdam talaga. Paulit-ulit niya sa akin, nakakaramdam ako na mag-uusap ulit kayo, na mag-chat ulit talaga yan. Promise. Gano'n niya pa ako. Sabi ko, di ko na alam. Sabi ko ganyan, di ko alam, gagawin ko rin. Sabi sa akin, alam mo, yung feeling ko sa inyo, wala kayong connection, wala kayong usapan, wala kayong sa story or what, DM or what, chat. Pero feeling ko, parang may connection pa rin kayong dalawa. Gets mo ba yun? Parang, yung may kutob dalawa, kahit kayo. wala kaming communication sa whatsoever, Invisible or hindi kami string? nakikita. Invisible string? Baka parang ganyan yung tinutukoy niya. Pero ganun yung sinabi niya. Tapos after niya kami mag-usap nun, siguro 2 weeks after, yun na. Doon na siya nag-DM. Nagulat lang ako nun. Yun nga, yung about sa payong. Tapos doon na nag-start lahat. Nagtuloy-tuloy na. And, parang hindi siya yun, goods. And, goods na kami. Sensya na guys kung paputol. Pero ayun, tuloy. Ayun. Ayun. Tapos naging goods naman hanggang ngayon. And, ang masasabi ko lang na, kung ano man yun, kung worth it yung pagiging pag-aantay ko or what, di naman ako nag-antay din halos. Pero parang ganun na rin. Parang ganun na rin. Hindi, siguro dahil hindi rin talaga ako makalimot. Tsaka siguro kaya nangyari yun kasi, pinaprepare din kasi siya, tsaka ako. Like, sa mangyayari. Kasi, dinedevelop pa kayong dalawa pa until maging fit kayo to actually sustain the relationship na meron kayo ngayon. sobrang dinasal ko yun Walang araw na hindi ako pumalya. Hanggang ngayon naman, tinadasal pa rin ako. And thank you na lang kay God kasi. Thank you God kasi nag-work. Tsaka worth it. Hindi siya siguro hindi lang dahil puro sakit yun. Or siguro lesson din yun talaga. As in lesson yun. Lesson yun. Kasi, diba, lifetime, di mo makakalimutan at sa mamatay. Hindi rin ako siguro masasanay na ganito, ganyan na hindi ka kausapin ganyan. Hindi rin ako masasanay nun kung hindi mo pagdadaanan. So, ayun. Ang payo ko yung naman dyan, magdasal lang kayo. Huwag niyong ipilit. Pero hindi ba parang pinilit mo din? Kung pinilit ka na nagdasal ako na sana ganito ganyan? No, I mean yung situation niya. Parang hindi, kasi pag bumabalik siya, hinahayaan ko. Pag aalis siya, okay, iiyak ko na lang. Ganun na lang. Iniiyak ko na lang. Hindi na ako yung katulad nung 2021, 2022 pala na binig ko siya ng halos Tsaka nung December. Isn't that kind of shitty kasi yung dictator niya kung kakausapin ka niya ba o hindi is contrip na lang. Kumbaga naging overly available ka para sa kanya. Do you think that's right? Yung pagiging Do you think tama ba na naging overly available ka sa kanya? Kahit anong time na trip mo, sige, tara, basta ikaw. Sa tingin mo ba tama yan? Siguro hindi. Hindi ko rin kasi mapigilan. Ang rupok, diba? Martir na, rupok pa. I mean, pero it worked out. Sobra. Ngayon. If somebody Sobra naman ang pinagbago niya dati. Yeah.
Totoo lang. Kasi before he was very kung ano trip ko sige doon na lang. Kaya nga siya yung definition nila ng red flag. Ayun, sinasabi ng mga friends niya, he's the definition of a red flag. Pero ngayon, ano opinion ng mga friends mo? Goods na. Goods na? Lahat kabanding niya na lahat. Ito rin si kuya. Halos lahat na. Ay, oo, tama yan. Goods na siya kay kuya na. Kaya kaya hindi lang namin sinasabi basta-basta na nagbago siya. Talagang nagbago siya kasi the people around distance life Iba na yung welcome Pat with open perspective arms. nila sa kanya. Yeah, na-read doon niya yung Nakita first naman impression nila. niya. Oo, tsaka lahat ng mali niya dati. Yeah, Yun. na-overlook na yun. If somebody listening was going through the same thing na you're going through, would you advise na they do the same thing na you did? Yung pag-antay? Hindi, actually, hindi mo na ako nag-antay. Pero hindi lang kasi ako makamove on nun. Kaya, if somebody na similar sa situation mo, would you advise na gawin nila yung ginawa mo? Na become available? siguro hindi. Pero magdasal nga kayo. Yun yung ginawa ko eh. Like talagang blind faith na lang on God na it will work out. Actually, dumating din naman ako sa point talaga na sana makalimutan ko na lang din eh. Sana wala na lang din eh. Na kung di talaga siya para sa akin, It would have been better if the whole thing never happened, no? kabaligtaran ng nangyayari. Ayun, kabaligtaran ng Nangyayari, nakuha mo yung siguro sabi lang ginusto ni God mo. sa akin, "Fuck kang mapilit. Mo akong gumalaw." Oo. Kasi Like, be ganun, patient na lang talaga. ganun yung sinasabi niya sa akin. Kaya tingnan mo ngayon, sobrang worth it ng nangyayari. Yeah. Siguro maniwala ka lang talaga. Have faith lang talaga. Have faith lang talaga na it's gonna be okay. Yun yung masasabi mo. That's good. Ito, ask ko sa'yo. Kasi I know people na similar sa situation yun ni Pat before. Like, I know people na may, similar na pinagdaanan. May mga tao na when they're in your situation, they become suicidal. Was there ever a point in time na you became suicidal dahil sa nangyari niya? Hindi. Hindi, ever. Hindi. Hindi talaga. Ang gusto ko lang talaga nun, makalimutan. Makalimutan and move on. It's great. Gusto ko lang talaga matanggal yung sakit. Kasi araw-araw nga ako umiyak. Wala nga araw na hindi. Oo. Pero ngayon hindi na ako umiyak ah. Happy na siya, guys. Sobra. Nakikita ko yung mga pics nila sa Insta. Like, oo na, sige na. Diba? Sige na, oo na, sige. Sige. Masaya ako para sa kanya. Like, I'm happy. Pero like, naisip ko na, Grabe. sige, kayo na, guys. Kayo Ito na. yung sa kanya talaga ako nag-vent eh. Ventilation Pero ba like, yan eh. ayan, ako yung kanyang human diary. Pero like, even though ang daming kagaguhan nangyari sa setup nila kasi ilang taon din yun eh. Isipin mo, so much of your time spent, so much of your life spent for this one person lang. Grabe. Pero, masasabi ko, Diba? I'm fine with it. Like, After nung nangyari, siya pa rin. siya pa rin? Like, hindi ako, at first, hindi ako makapaniwala kasi, pero di lang nagsalita. Pinahaya ko na si Dustin mag-vent nun. Pero sa likod lang ng usap ko, ay, ng utak ko, legit na ba? Pero sinasabi niya nagmamature kaya nagtiwala na lang ako sa kanya kasi malakas yung senses ni Justin eh. So, sinasabi niyang mature siya sa'yo. Hindi, kung sabi mo, tingnan natin kung ano mangyayari. Pero in the back of my head, I swear to God kung gagaguhin ka niya ulit. Tama na, te. Paulit-ulit na 5 taon na, oh. Shitty, sobrang tagal nun. Oo, like, to give you a perspective kung gaano katagal yon, I've been journaling for 5 years. Nakasulat na ako ng 5 libro. And bago pa ako magsimula sa first book ko, nangyayari na to. Diba, isipin mo, 5 libro na ang nasulat ko about sa talambuhay ko. And bago pa ako magsimula sa first book ko, nangyayari na to. Oo. Which is crazy. Fucking crazy. Kada magkikita kami, it's either, kasi ganito yun guys, kapag magkikita kami, masaya ako. Dalawa lang yun. Either magiging masaya siya kasi nag-uusap ulit sila or magiging napaka-depressed siya kasi dumating ako sa point, yun yung December na dumating ako sa point na nagkulong ako sa kwarto nila. Hindi ako makababa kasi iyak nga na iyak. Yun yung araw na gusto niya itigil. Tas yun yung tatawagin siya para kinagabihan. tatawagin siya para kumain. Hindi mo ano sabi ng Tita Nancy?
Hindi ko na maalala, eh, Yung basta ano yung sa ano, ano ba nangyari dun? mangyayari dun, naiiyak mag-isa. Hindi, ta's parang lahat ginawa niya na lang kaso Pinagtatakpan ko na meron lang na 'to. ata. Oo, meron yata ano, period cramps. Ayun, pinagtatakpan ko na lang siya kasi, eh, bitawan mo na. Isang buong Pero araw alam kong uwi na hindi nga yun ako sa madali, taas. kaya yun, iniintindi ko na lang siya as a pinsan. And ayun, Grabe yun, tatawagin siya para kumayos, "Uy, kain na." Tanga, 'di yan kikibo, wala kang gagawin. kasi wala rin akong Wala gana. rin kasi siyang gana, eh, kaya di mo rin masisi, kaya ayan. So to the people na similar sa situation, ang mapapayo lang talaga ni Dustin based sa ano, naging results nung kanyang experience, talagang just have faith. Dinasal ko kasi talaga yun. Idasal mo na lang talaga, just have blind faith na it's gonna be okay and eventually it will Siyempre try be. mo rin maging good sa sarili mo, i-heal mo rin yung Ayun, sarili. maging patient ka sa sarili mo kasi I remember during that time there's a lot of self-blaming. Yeah, yun. Be patient with yourself. At saka may mga put things into perspective. Hindi lahat kasalanan mo, hindi rin lahat kasalanan niya. It could be because of circumstance, could be because of whatsoever or what it may be. Kaya kung meron man kayong mga more love stories or mga shit na gusto niyong i-share, Share niyo yan. email niyo sa kung ano man to podcast@gmail.com, tas babasahin natin dito sa podcast para that way pwede ko kayo mabigyan ng payo and para that way magkaroon tayo ng interaction. Pag gusto niyo. Sobrang haba nito pero pag Ang gusto haba, niyo pa. ito na yung pinakamahabang episode ko actually. Pag gusto niyo pa. Kung Iba gusto niyo kung naman. gusto niyo ba May and kung gusto niyo topic pang kayong gusto. kung na-enjoy niyo 'tong episode na 'to na nandito si Justin kasama tayo, let me know para that way kung mag-meet up man ulit kami, I mean malapit lang naman siya sa bahay namin ngayon. Puwede ulit akong mag-record ng kasama siya. Kung mas bet niyo yung duo namin, kung mas bet niyo yung dynamic, go, tell me, mag-record ulit kami. Request kayo ng episodes and whatsoever sa kung ano man 'to podcast. Ayun, nasa YouTube din ako. So ayun, kung na-enjoy na 'to, give this episode a rating or the show a rating. Follow niyo, click niyo yung bell icon para updated kayo sa mga uploads ko every Monday, Wednesday, and Saturdays. Oo, gano'n. Siksik ang aking schedule, te. So, ayun. Ngayon ang outro ko na nagba-bye na ako. So, yeah. Bye! Whoops. Teka lang. May announcements ako for our next episode. Pero kung wala ka namang paki dun, sige, you can leave. Pero for those na avid listeners ng kung ano man 'to, listen up. For our next episode, trigger warning ha. Our next episode this Saturday contains sexual harassment, child exploitation, and other forms that are explicitly conveyed and described. It includes details from one of our listeners who shared her story through our email, and I talked to her about it if she was comfortable sharing the story. She said na she would love to share the story kasi it would raise awareness regarding child exploitation and sexual harassment, especially sa online. And I wanted to read her letter out loud para I can raise awareness regarding this topic. And in kasi I also want to honor this listener kasi she trusts me enough to open up about super personal things, and I will surely not I will try my best to not disappoint. I will give my unprofessional advice, pero point is I wanna support her and I wanna raise awareness regarding this topic. Para that way I can hopefully sharing her story will educate and will help some listeners, hopefully most listeners regarding sexual harassment lalo na sa online. And ayun lang, trigger warning if hindi ka comfortable sa mga topics na gano'n or if meron man kayong personal experiences na napagdaanan na similar sa ganitong setup, similar sa experiences niya, I suggest skipping out on the episode if you're not comfortable with with this topic. Ayun lang and hanggang sa susunod ulit. Bye!